Muli po ay isang magandang umaga sa inyo lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama natin sa panalangin ng mga sumusunod. Para sa pasasalamat ni Noel and Gloria Kakanindin and family, Elihia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Cariaga and family, Paul Ramos and family, Lydia Prieto, Winnie Yulo, Mary Joy Tamundong and family, J.R. and Len Fabian, Lita Antonio and family, Nelson and Edna de la Cruz and family, Ding and Connie de la Cruz and family, Allen and Peraiza Rivera and family, Nati Agumbay, Cesar and Mirasol Santos and family, Peli Valencia Lacson and family, at para sa natatanging kahilingan ni San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette de Rosario, Ginalyn Resuelio, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, J. and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Cariaga, Kathleen de la Cruz, Gary Maningas, Gil Street and John Yap. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Cristina Guma Felix. Para sa maagang pagaling ni Leonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Rubiz family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Hannah Binzer, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, Giancarlo de la Cruz, Rupo Gulinao, Ricardo and Pepi, Rita and Teodora, Portia Margarita Nicolas, Joy and Kate, Ligaya Berdonado, Pinky Ones, Edna San Luis. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Lebrado, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadia, Cornelia, Petronilo, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Dionisha, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Pedrico, Cesenando, Lebrado, Marcos, Dani, and Felicito. Ngayon po ay 24 ng Disyembre, simbang gabi. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan upang ihanda ang daraanan ng Panginoon at ituro ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ang ating misyon ay ituro ang tamang daan patungo sa Panginoong Hesus. Sa liturhiya, matatapos sa araw na ito ang panahon ng Adbyento at magsisimula ang panahon ng Pasko ng Pagsilang sa panalangin ng takip silim at magtatagal hanggang kapistahan ng pagbinyag sa Panginoon. Sa turo ng simbahan, ang kabanalan ay may kinalaman sa paghahanap sa tamang daan. Madalas ilarawan ang mga taong napapasama bilang mga nalilihis ng landas. Magkaiba para sa atin ang naliligaw sa nawawala. Hindi ligaw ang tawag sa taong kusang lumihis ng landas. Pinaghahanap ang naliligaw dahil sa ganang atin, hindi sinasadya ang pagkakamali. Ang mismong paghahanap ay sagisag na nangnaon ng patawad sa nagkamali. Ang punong tagapaglingkod po ng ating banal na misa ay si Reverend Father Archie Domingo. Magsitayo pong lahat at makiisa sa pambungad na awit. Sapagkat si Kristo
Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Upang maging marapat, aminin natin ang ating mga kasalanan sapagkat ang Diyos ay lubang maawain at mahabagin. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, ako'y nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwag. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, mapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat.
Sa unang pagbasa, ipinangako ng Panginoon kay Haring David ang pagpapatatag ng kaharian niya at maging nang ipapalit ng Panginoon sa kanya. Maghahari ang kapayapaan dahil sa paglipol ng Panginoon sa mga kaaway. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol sa tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David buong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Pagpapayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya sa nakakahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at matnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Kamukha ni Juan Bautista, sa bisa ng ating sakramento ng binyag nung tinanggap natin nung tayo mga sanggol, tayo din ay nakikiisa sa pagkapari, pagkahari at pagkapropeta ni Jesus. Tampok sa ating ebanghelyo ang The Benedictus. Pinapakita na si Juan Bautista ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon, ang propeta na siyang magbibigay sa bansang Israel ng mensahe ng kapatawaran at kaligtasan ng Diyos. May isang storya tungkol sa mga Muslim kung saan nag-migrate sila sa India, sa southern part of India. At ang expectant mother na ito, na isang Muslim, nagdadalang tao, ngunit nakaranas ng sakit, infeksyon, na nagbigay ng panganib sa kanyang sinapupunan. Siya nagpatingin sa doktor at natukoy na pwedeng mawala ang kanyang ang anak na kanyang dinadala. Kaya nanalangin siya kay Allah na kapag siya ay ililigtas ang kanyang anak, iaalay niya ito kay Allah upang maglingkod buong buhay. True enough, nabuhay ang bata at idinala sa templo. Nag-aral ng Aramaic at he was groomed to be an imam o pari ng mga Muslim. 8 years old pa lang, ang kanyang mga kapatid na mga bata rin ay naglalaro, samantalang siya nag-aaral sa templo ng Aramaic para mabasa niya ang original text ng Quran. Ganon din ang mga katuruan ni Muhammad at ng reliyong Muslim. Nung siya'y 18 anyos niya, sapagkat siya ay bihasa na sa mga katuruan nito ng Muslim, siya ginawa ng imam. At nung sa kanilang simbahan ay siya'y nagtuturo, sinabi niya na hindi Diyos si Jesus.
At sinabi ng isang parokyano niya, Imam, sino ba tong si Jesus na to? At sinabi niyang, bigyan mo ako ng konting panahon, aking pag-aaralan kung sino si Jesus. Pumalik siya sa kanyang Quran, sa 144 chapters at more than 6,600 verses. Nakita niya na 4 times lang binanggit si Muhammad, samantalang 25 times na binanggit si Jesus, na isang malaking pagtataka sa kanya. Maging sa Kabanata 19, the whole page was attributed to Mary, the mother of Jesus. Ang kanyang assumption, ang kanyang pagbubuntis kay Jesus. At nabasa rin niya sa Quran, si Jesus kahit nung bata pa ay marunong na magsalita. Gumagawa ng mga himala na kung saan ang isang clay na inukit na parang ibon ay hiningahan at ito'y lumipad. Nakalagay rin sa Quran that He is the Word of God, na siya'y muling nag-resurrect, namatay at nag-resurrect. Upang maliwanagan siya, pumunta siya sa kanyang guro at tinanong, sino ba si Jesus? Siya ba ang nilikha o manlilikha? Napaisip ang profesor, dahil di niya masagot, pinalabas niya ang imam na to. Dahil siya'y gulong-gulo na, kasama ng Quran, nagdasal siya sa Allah at sinabi niya, tulungan mo kung maliwanagan ang aking isip. Nag-Quran cutting siya at mula doon sa cutting na yon ay nakita niyang, if you have any doubt about the doctrine of this book, go to the book of the Bible. So nagulat siya. Kaya lihim siyang pumunta sa mga pag-aaral ng Biblia ng mga Kristiyano sa lugar na yon, sa South India, kasama ng ibang mga Buddhist, Hindus, ay nag-aral sila ng Biblia tungkol kay Jesus. At sa Kabanata 1 ng John 1, binanggit ng tagapangaral na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and all thing was created through this Word. So buo na yung kanyang isip na si Jesus ay hindi lang nilikha, kundi ang manlilikha. The Word was God. At sabi sa John 1:12, and all those who accept Him was empowered to be the children of God. Ang sino man tumanggap sa Kanya ay binigyan ng kapangyarihan, karapatang maging anak ng Diyos. Samantalang sa kanila, hindi sila anak, kundi alipin. But in the Christian Bible, we are also, aside from being servant, we are also called the children of God. And we can call God Father. So buong-buo na yung loob niya at siya ay talaga nahimasmasan. Siya ay nagpa-convert sa Kristyanismo. At dahil nalaman ng kanyang mga magulang, siya ay kinaladkad at dinala sa kanilang bahay, kinulong ng matagal, pinarusahan physically, nasugatan siya buong katawan, kahit may sugat ay nilagyan ng mga sili para lalong maramdaman ng sugat. At nung siya'y nauuhaw, ang kanyang kapatid, imbes na bigyan ng tubig, ay inihian pa ito. At nung halos mamatay na siya, ang kanyang ama ay sinasakal na siya at sinabing wala kang karapatang mabuhay dahil ikay tumalikod sa ating reliyon. Nung nakita niya ng may punyal, na dagger, na isasaksak sa kanya, bigla siyang sumigaw, Jesus, Creator of light, help me. Na sobrang lakas. Dahil katapusan niya na. May nakita siyang parang isang liwanag na nag-struck sa mukha niya at sa kanyang ama, na ikinabuhal ng kanyang ama. Imbis na masaksak siya, yung ama ay nasaksak niya yung sarili niya. Kaya nagkagulo doon sa bahay at ang kanyang mga magulang, kapatid, ay sinugod ang kanyang ama sa ospital. Samantalang siya'y
plakda, humut-hubad, nagpilit siyang tumayo, nagdamit, at pumunta sa kalye, humingi ng saklolo. Isa sa mga Katolikong taksi ang kumuha sa kanya at kumupkop. Mula noon ay pinaghanap na siya ng mga kapwa niya Muslim para patayin. Ngunit bilang pagyakap sa Kristyanismo, mula sa pangalang Sulaiman o Solomon, ay kinuha niya ang pinakamalapit na pangalan sa pinakamamahal niyang ina ng Diyos. Hindi naman siya pwedeng tawaging Maria, kaya tinawag niya ang sarili niyang Mario at tinagdag ang Jose o Joseph sa kanyang pangalan. He preached Christianity or Catholicism left and right, for he knows Aramaic and he knows the book of Quran and Mohammedanism, and he speaks with authority. Kakatuwa kasi itong Muslim na to na naging Kristiyano, nasa panganib ang buhay. Tayong mga Katoliko, 85%, hindi man natin, o tayo'y kimi, pagdating sa ating pananampalataya, tayo ay kulang sa pagbibigay ng paliwanag siguro sa ibang tao na hindi nagsisimba dito. Simpleng pagkwento lang ng mga panalangin dininig ng Diyos kung bakit ka patuloy nagsisimba o deboto sa ganitong santo o sa Nazareno o sa Mahal na Birhen. Minsan ako'y nasa isang patay na nagmimisa, tinanong ko isang ihos ng Nazareno kung bakit taon-taon ay nandun siya at nagbubuhat, nakikibuhat ng Nazareno. At ang sabi niya, nung ang sanggol namin ay malapit ng mamatay, sinuot yung damit ng Nazareno. At ito'y muling nagumaling at ito'y totally healed. There's a miracle that happened. Kaya sa taon-taon namamanata doon. Yung ganyang mga klase ng testimonya, ito'y nagbibigay ng pag-asa sa mga taong dumadaan din sa bingit ng kamatayan o sa pagsubok, na nagbibigay ito ng mensahe na ang Diyos ay hindi nakakalimot. Kamukha sa gospel, He remembered His promise to Abraham. Ang kanyang sinumpaang pangako sa ating ninunong si Abraham. If many Catholics will at least give their testimony of how God worked in their lives. Many Catholics, the non-attending church Catholics, will be coming to us again. Kung lahat siguro ng 85% sa buong Pilipinas sa Katoliko magsisimba, baka oras-oras nagmimisa. Dahil sa dami. It is estimated only 10% of the total Catholic population had been attending the Mass. And the rest are non-church-going, nominal Catholics. Nasaan sila? Kamukha ni Juan Bautista, paano natin sasabihin ang kaligtasan ng Diyos, ang mensahe ng kanyang kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan, kung tayo kimi, takot. Siguro, wag na tayong lumayo. Yung mga pininsan mong pinsang buo, mga tiyahin na hindi nagsisimba. Will you be satisfied in case you are in heaven and they are in hell? Lalo na kung anak mo. Ang mga magulang, kayong number 1 na tagapagturo, katikista ng inyong mga anak. Lalo siguro kung anak ay nabulit sa impyerno, ang iyong asawa. Ayun ang bukasyon ng mag-asawa, dali ng mga anak sa Diyos. Dali ng iyong kabiyak sa Diyos. Sabi nga, malaking pananagutan, kung dahil nabulit sa impyerno o naligaw ng landas ang mga anak, malaking pananagutan sa Diyos. Ngayon na malapit na ang Pasko, sana ang Kapaskuhan ay pagpapanibago ng ating pag-ibig kay Jesus na nagbigay ng kanyang sarili para tayo'y maligtas. Amen. Pinapurihan ni Zacarias ang Diyos sa tapat sa pangako. Taglay ang ganito ring paniniwala, idulog natin ngayon sa Panginoon ng liwanag ang ating mga pangangailangan. Halina, Panginoon, at kami pagpalain.
Halina, Panginoon, at kami pagpalain. Tayo naway magsilbing gabay para matagpuan ng maraming naligaw ang daan patungo kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at kami pagpalain. Tayo naway maging takapaghatid ng pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at kami pagpalain. Tayo naway manatiling makatotohanan sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at kami pagpalain. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa ay makapasok nawa sa liwanag na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, at kami pagpalain. Panginoong Yesus, tulungan mo kaming maging malakas at matyaga sa gitna ng mga kahirapan. Huwag nawa kaming mawalan ng pag-asa na matutupad ang iyong mga pangako. Ikaw na namamagitan sa Ama kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Nalangin kay mga kapatid o pa ating paghahain, maging kalugod-lugod sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa nito sa aming panabikan ang pagdating ng iyong anak na may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birhing Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman pagkatapos ng hapunan, hinawaan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Ang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Naalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis ang dudulot ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuglot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, si Dennis na aming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po kami at pagintapatin sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Mariang, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin kararangal mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tagubilin na kagagaling na utos sa turo ng Panginoong Jesucristo, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Ligtas sa lahat ng kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag pong aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos,
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Arito ang kordero ng Diyos, arito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapala tayong tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, Panginoon, Diyo, karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kung tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa langit
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan sa iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay na walang maliw na pagsilang na anak mong aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19 virus, Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 virus na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo naming ang mga dinapo ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ng lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayirin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, humayo kayo at maglingkod sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang misa po mamayang gabi ay sa ganap na 8 at kalahati ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat. Marami pong salamat. Emmanuel,